Hello pong muli, nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod, mga katambay. Ito po, talagang hindi na po lumulubay ang sinasabing mga attack dog ng pamilya Duterte, mga katambay. At talagang sikat na sikat po sila sa malalaking media sa ating bansa. Ito po, pagkatapos po sa kamera, EJK at droga, ito naman po, ICC naman po, talagang binabalik nila, talagang pinababagsak nila at talagang gustong gawan ng hindi maganda ang pamilya Duterte. Ito po, ICC naman po, ay humingi ng sinasabing blue notice dito po sa sinasabi po ng Interpol, mga katambay. Sa ibang bansa po ito. Pero gusto pong makialam sa atin, sa bansa natin, mga katambay, na hindi na po tayo kaanib o kasapi ng ICC. Pero dito po kay Antonio Trillanes, kay dati senador, talagang ito lang po ang aasahan po ng bansa. Nakakalungkot lang po. Pakinggan po natin ang balita sa UNTV at komentuhan po natin. Inihayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na kasabay umano ng dokumentong ibinigay ng International Criminal Court o ICC sa Philippine government hinggil sa 5 karagdagang suspect sa war on drugs ng Duterte administration ay humingi na rin ang ICC sa Interpol na maglabas ng blue notice laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Ronald Bato de la Rosa, dating PNP Chief Oscar Albayalde at iba pang mga sinasabing suspects sa madugong giyera kontra droga ng pamahalaan. Layo nitong mamonitor ang galaw nila sa labas ng Pilipinas. Pero ayon kay Trillanes, kapag pumunta ang mga ito ng ibang bansa ay maaari silang pigilan sa immigration pa lamang. Maaari silang i-hold sa mga iba't ibang immigration counters kung saan man silang bansa lalabas. So yun yung magiging sitwasyon pagka merong blue notice. Samantala sa mensahe ni Solicitor General Menardo Guevara sa UNTV, sinabi nitong wala siyang impormasyon sa request para sa Interpol blue notice na sinasabi ni Trillanes. Magaling, ano? Talagang ibang klase ang attack dog ng administrasyon, di umano. Mga katambay, itong si dating Senador Trillanes, talagang napakaraming kaalaman at talagang ito po yata konektado sa ICC, mga katambay. At konektado po sa gobyerno. Dahil nakapagsasalita po ng ganito na wala man lang po itong katungkulan sa gobyerno, mga katambay. Wala po, hindi po ito spokesperson ng Malacanang. At hindi rin po ito spokesperson ng PNP. Pero nakikita po natin kung paano i-adapt ng media. Nakakalungkot lang po. ICC. ICC naman po, talagang gustong-gusto ikabit ang lahat ng problema ng Pilipinas na napakaganda nung panahon ni dating Pangulong Duterte, napakaganda po na nangyari nung nagkaroon ng war on drugs ang ating bansa. Napigilan ang paglaganap, napigilan ang pagdami ng gumagamit nito ng droga, at napigilan yung pagiging narco-politics natin na halos lahat ay sangkot. Baka di umano, pati itong senador na ito, sangkot din di umano. Sana naman hindi gumagamit ito. Katulad nung issue po sa commander-in-chief nila na gumagamit at sisinghot ng droga, mga tambay. Nakakalungkot lang po, mga katambay. Pinapatulan po talaga. ICC naman ngayon, International Criminal Court, na wala man lang silang wala man lang ikinakaso sa Pilipinas itong mga ito. Nakakatinang ulo, mga katambay. Sikat na sikat. Ngayon, nakita nyo naman kung paano po siraan, media mileage. Tatakbo rin po kasi ito katulad ng sa Bakwin, mga katambay. Kaya exposure na exposure. Libreng-libre po ito. Hindi na kailangan magbayad ng advertising para mapanood ang kanyang propaganda. Gamit na gamit, laging nakikita sa media ngayon, mga tambay. At syempre, hindi kaya kasama rin sa sinasabing scripted ang media, malaking media natin, hindi kaya kasama sa nangyayari po para tutukan lang ang mga Duterte sa lahat ng issue, droga, ICC, EJK,
at mga baril at West Philippine Sea. Nawala na po yung issue nila sa West Philippine Sea, mga katambay. Nawala na. Dating Pangulong Duterte. Pati yung gentleman agreement, natabunan na, mga katambay. Natabunan na. Di ba? Pati yung sako-sakong baril na ibinintang po sa mag-ama kay Vice President Sara Duterte at kay dating Pangulong Duterte na sako-sako daw bigay ni Kibuloy. Natabunan na. Wala na rin. Kaya nakikita po natin kung paano po sila maggumawa na scripted at parang body language kasama di umano yata ang malalaking media natin sa ating bansa na talagang para lang pabagsakin. Ganyan po kasi ginagawa nila nung araw pa, di po ba? Para siraan, di po ba? Kasi nung mga nakaraan, nangyari din po yan, di ba? Naalala po natin nung mabango sa tao, si dating Vice President Binay, di po ba? Nabinay nga daw di ba? Ganito rin ang ginagawa ngayon sa mga Duterte. Kaya lang, nakita ng mga Pilipino kung paano magtrabaho ang Duterte. Kung paano po ang pagmamahal sa bayan. Pagmamahal sa mga normal na tao na sumusunod sa batas. Hindi nagbibisyo ng droga. Ito pong mga ito, mas minamahal po yata di umano ang mga kriminal. Mas minamahal di umano ang mga nagdodroga, ang mga drug lord, ang mga sindikato. Minamahal po yata ang mga sindikato, mga tambay. Lalo ang mga smuggler. Di umano. Nananahimik po ang gobyerno natin. Nakakalungkot lang po, no? Gamit na gamit po. Kahit talagang ito po matinding politiko po ito, mga tambay. Si Antonio Trillanes, mga tambay, napaagatinding politiko. Kung saan di umano may kinabang, nahandun yata siya. Sanay na sanay yata kumain, di umano na suka talaga ito. Kahit saan kakainin. Basta sa pakinabang. At matindi ang galit nito, mga katamay, sa mga Duterte. Isa pa. Dahil nasira ang karir niya. Sira ang karir niya. Ilang beses nang tumatakbo ito. Hindi man lang manalo-nalo. Dahil nasira at nabulgar ang kanyang karakas sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya po matindi ang galit nito, mga katamay. Kaya gamit na gamit di umano ito ng administrasyon. Nagiging powerful po na wala man lang katungkulan sa gobyerno. Kung magsalita, pinaniniwalaan ng mga Pilipino at ng media. Ganon, katindi. Wala mala ibinibigay, na posisyon ng gobyerno rito. Kahit anong ahensya, wala. Nakakagulat. Kaya magtataka ka ano karapatan niya magsalita? Siya ba tuta ng ICC? Mga tambay. Di po ba? At ang ICC, sinasabi nga natin na ibinalik na ba ng gobyerno ng bagong Pilipinas? Na hindi na tayo kasapi niyan. Sana yung mga ating magagaling na abogado, lalo sa korte, sana salagin nila ito. Salagin. Yung magsalita rin po sana. Kaya lang, hindi naman ini-interview Hindi nakapokus ang mga media sa mga matitinong tao sa ating bansa. Tikom ang bibig nila riyan. Dito sa mga aatake sa mga Duterte, dito sila agresibo. Kung gusto mo umatake sa mga Duterte, yan, may medyang lalapit sa'yo. Di umano mga katambay. Nakakalungkot. Ito, nakakalungkot. Tapos sinasabi nga ng mga kababayan natin, sa Davao, meron ng mga FBI, di umano, NBI, Interpol, na nagmamatsyag di umano raw sa pamilya Duterte. Nakakalungkot lang po. Sa kabila ng sakripisyo ng isang Duterte sa ating bansa, lalo nung pandemya, ngayon, wala sa bagong Pilipinas. Talagang ilulubog at talagang gustong mawala na ang pamilya Duterte sa ating bansa dito sa administrasyon na ito. Samantalang inuulit ko nga, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, walang problema ang pamilyang ito. Ang pamilya Marcos, never nagka-problema sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Hindi binuksan ang mga EJK nito di umano sa lahi at yung mga sinasabing diktador at yung mga tagong yaman di umano hindi binuksan hindi pinaimbestigahan ni dating Pangulong Duterte. Wala sa kanyang political. Pero sa panahon ngayon, sa kabila ng naipalibing pa ang kanyang napakatagal nang hindi maipalibing ng nakaraang napakaraming administrasyon, tanging taga Mindanao lang, presidente na galing sa Mindanao na nakapagpalibing dahil may political will, baliwala pa rin sa administrasyon natin ngayon. Baliwala pa rin sa Marcos yun. Yung sinasabing utang na loob, hindi uso.
Hindi uso sa mga Marcos ang utang na loob. Kailangan sila ang masunod. Sila lang ang batas dahil sila ay may makapangyarihan. Ganun po ba? Pagka ikaw may kapangyarihan, ikaw nakapwesto, hindi ka natatanaw ng utang na loob. Sa bagay, nagkakawindang-windang po ang administrasyon ngayon. Kaya nga lang po, gamit na gamit daw di umano ang pera ng taong bayan. Natatapalan daw po di umano lahat. At kasama na. Sana, hindi natatapalan ng pera ito, mga katambay. Itong dating senador. Na yaw-yaw ng yaw-yaw ngayon. Di po ba? Pati ang mga media. Sana, hindi po kayo natatapalan ng pera. Dahil wala po kayo nakikita, kundi pamilya na Duterte lang ang problema ng bayan. Hindi nyo po nakikita ang malaking problema ng bansa, ang korupsyon. Ang napakaraming smuggler na hindi nahuli, mga drogang nakapasok sa atin tuni-tunilada, hindi problema. Ang napakataas na krimen, inuulit ni Kamalong sa Metro Manila, number 1. At panglima tayo sa buong mundo na talagang hindi safe ang ating city. Nakakalungkot lang po. At number 1 po ang Metro Manila, ang Maynila sa pinakamataas na city na krimen sa Southeast Asia, mga tamay. Nakakatinang ulo. Pero hindi nakikita ng media yan. Si Trillanes lang nakikita, mga tambay. At ang ICC, nakakalungkot. At ang volume po na walang trabaho sa atin, napakataas sa inflation, napakataas ang bilihin. Ang programa, nawawaldas lang ang bilyong-bilyong pera na hindi natin alam kung ano na nangyari dito sa flood control na 5,500 na wala na po yata. Wala na, hindi na pag-uusapan ng Kamara yan. Puro Duterte lang. At itong ICC, nahando sa Kamara, war on drugs, mga katambay din. EJK din doon. Doon sa Sabah. Pagdating na Trillanes, ganun pa rin. ICC. Talagang, sa labas, sa loob ng Kamara, puro Duterte. Nakakalungkot. Saka yung seguridad ng mga Duterte, binawasan. Kaya magugulat ka talaga na talagang na may harassment po nangyayari sa pamilya Duterte. Yung political harassment. Tanggalan mo, bawasan mo ng mga seguridad ang pamilya Duterte. Ano sa tingin mo yon, mga katambay? Ano sa tingin nyo? Yung ba'y tama? Na tanggalan mo ng seguridad ang alam mo lumalaban sa droga, lumalaban sa mga kaliwang grupo, yung protection. Nakakalungkot. Sana po, sama natin sa panalangin ang pamilya Duterte. Inuulit ni Kamano, yung safety po nila. At sana ay matuto po tayo magmatsyag din, mga katambay, tayong mga Pilipino. Dahil sobra na ang ginagawa ng ng administrasyon. Wala na po sila nakikita na problema ng ating bansa. Duterte lang ang nakikita nilang problema. Nakakalungkot. Paano po tayo babangon ito sa kahirapan, sa nagtataas ang bilihin? Ngayon, paano nila mapapababa pa bilihin? Napakaraming na disgrasya ng bagyo. Di pangako na naman, pangarap na naman ang gagawin sa atin. Pero, hindi problema yon. Ang problema lang, Duterte. Nakakalungkot. Matatawa ka na lang at malulungkot, mga katambay. Muli po, si Katambay Manong, dito po, talagang gamit na gamit ang asong gala, ang kumakain ng suka, di umano. Gamit na gamit ng administrasyon, mga katambay. Kahit walang posisyon sa gobyerno, pinapatulan po ng media, mga katambay. Napaka-powerful po sa panahon po ngayon ng bagong Pilipinas. Itong mga klaseng politiko na ganito, mga katambay. Muli po, paalam, ingatan nawa. Bye-bye.